Mula sa Psalm chapter 99 verse 1 hanggang 3. The Lord reigns. Let the people tremble. He sits enthroned upon the cherubim. Let the earth quake. The Lord is great in Zion. He is exalted all over the peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy He is. Purihin ang Panginoon. Pagmasdan natin kung paano tayo minahal ng Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Sige. Sige po, patuloy tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa tumutihan at katapatan ng iyong anak sa amin, Panginoon. At patuloy nyo kaming binibigyan ng kalakasan namin sa araw na ito. At kalakasan ng buhay, kaya kami nagkatipon sa lugar na ito. Muli, Panginoon, salamat sa iyong patuloy na katapatan at pag-ibig na aming nadarama sa tuwing kami ay nagtitipon dito, Panginoon. Kaya nararapat ka lamang pasalamatan. Muli, ang iyong mga hindirang ay narito upang makita at mapagmasdan hindi kung paano mo kami inibig. Maraming salamat. Ito ang nagdalangin sa ngalan ni Jesus. Dahil patuloy sa pag-awit, Panginoon, at tingnan natin at pagbastan natin kung paano tayo pinakain natin, Panginoon, sa pamigitan ng awitan. Leaving His glory, see how He loves us. Son of Man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised. In our eyes, pitied and poor, living among us, see how He loves us, Jesus. Only Jesus. Humble and holy, Lord, we adore you, Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying He saved us, laid within a sinner's grave. Ever He lives, risen to raise us, see how He loves us,
Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Sige po, makakaupo na po tayo. Tuloy tayo sa pagbubasa ng Pangulo. Maalala sa atin na patuloy na ito pa rin ang will of God sa bawat sa atin. Mula sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 hanggang 21, sabi rito, magkakaroon din tayo ng salitang pagbasa na pangunahin niya at susundan. Ako si Yahweh na iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos ang imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sa Yahweh ko wala ni sasambahin, sapagkat ako ang si Yahweh ang Diyos na pinagbuling Diyos. Kasalanan ng mga magulang na sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sigat ko at dapat ang salit sa akin. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libo-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa mga katulugan ng pangalan ni Yahweh ang iyong Diyos. Kaya kakaparusahan ko ang umangit nito ng mga katulugan. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh sa iyo, iyong Diyos. Aling araw ang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Ikaw, ang iyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Alalahanin mo ang naging alipin galing sa Egipto, ang mga ako'y inibat sa sikla sa pamamagitan ng aking kamanghiran. Kaya inuus ko na panatilin mo ang kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng inuutos ko sa iyo. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal ang sagana sa lupa ay ibinigay sa iyo ni Yahweh, iyong Diyos. Huwag kang magpapakala. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magtanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. At sabay-sabay po tayo, huwag mong pagnanasang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong pagnanasang maangkin ang kanyang kasambahayan, bukid, alilang lalaki o babae, baka, asno, o anumang pag-aari. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Iyan ang law na patuloy na inire-reveal sa atin, Panginoon, at pinapaalala sa atin sa araw-araw. Ngunit tuwing babasahin natin ito, ang ating pinapakita sa atin ito ay guilty po tayo. Maski isa lang dyan sa law na yan ay para mo na rin nilabag ang buo batas. So ito ang problema natin. Kahit tayo nananampalataya na, problema pa rin natin yung perfectong pagsunod. Ngunit itong pagpapakita lamang ng kanyang grasya sa atin sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay ginawa niya ito para sa atin. Perfecto niya. Kaya ang ating confidence ay hindi yan sa kakayahan nating sundin, hindi yun sa, masusunod ko yung siguro yung sa 10 niyan, mga 7, 8, kaya ko yan. Hindi po nakabase dyan. Ngunit nakabase po tayo doon sa ginawa ng ating Panginoon.
kumbaga ay ginawa niya ito para sa atin ng buong perfecto. Kaya tayo ay bilang pasasalamat sa Kanya, tayo patuloy na magsumandal at manalig sa ginawa ng ating Panginoon at yun ang ating pananampalatayaan. Tayo bilang mananampalataya, isang grasya ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa tuwing tayo nagkakamali, ay may pagkakataon tayo na lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Ito ay pagkakataon natin sa araw na ito. Sa inyong pinauupuan, personal natin tayo manalangin, personal, para sa ating mga maaaring nagawang kasalanan sa mga nakarang araw na ito. Kaya tayo bigyan ko ng pagkakataon ng manalangin sa ating Panginoon. Pagkakataon natin, mga kapatid, pagkakataon natin na tayo manalangin bilang isang simbahan. At magkakaroon din tayo ng salitang pagbasa. Ito ay base mula sa Daniel chapter 9 verse 4 hanggang 9. Ito yung panalangin ng kanyang bayan. So, ituring din rin natin sila ay bayan ng Diyos at naramdaman nila yung pangangailangan ng kapatawaran ng Panginoon sa mga nagagawa nilang kasalanan as they felt guilty sa kanilang ginagawa. Tayo rin, we do feel na we need, Lord, ng kapatawaran ng ating Panginoon sa mga kahinaan natin as we confess na kailangan natin siya sa panahon na tayo ay nangihina. At sa lahat ng panahon tayo ay sumasandal sa Kanya. Sige, maaari po tayong tumayo at magkaroon tayo ng salitang pagbasa bilang isang panalangin. Sige, pangungunahan ko ang linya at susundan niyo. O Lord, great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. We have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules. We have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. To you, O Lord, belongs righteousness, but to us open shame, as at this day to the men of Judah, to the inhabitants of Jerusalem, to all Israel, those who are near and those who are far away, in all the lands to which you have driven them, because of the treachery that they have committed against you. To us, O Lord, belongs open shame, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against you. Sabay-sabay po tayo. To the Lord our God belongs mercy and forgiveness, for we have rebelled against Him.
Panginoon. Patuloy tayo sa pagpapakita sa atin ng grasya ng Panginoon sa assurance ng kanyang kapatawaran sa pag-confess natin ng ating mga kasalanan. Mula sa Isaiah 55 verse 6 hanggang 7. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man stop. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Riyan ang pagbasa sa kanyang salita. Ito, katotohanan, at tayo ay papatawarin ng Panginoon at hindi siya mag-fail sa mga bagay na yan. At dahil dito tayo po patuloy mag-respond ng papuri at pasasalamat sa Kanya kung paano tayo niligtas ng ating Panginoong Jesus. Sige po, manatili tayong nakatayo at ulitin natin. Behold the gospel story. Jesus saves, as we see redemption's glory. Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the harmless hearts adore Him, Jesus saves, as the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in its place, there is light forevermore in Jesus saves. He will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, in His garment shall the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is waking, God is making all things new. Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is waking, God is making all things new. Jesus saves, oh to grace, how great a debtor, Jesus saves, Lord the saints who shout together, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves.
makes the house in vain its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me what is your life? Amidst the vanishes of dawn, oh glory be to Christ. Oh glory be to Christ our King. Oh glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. Oh glory be to Christ. His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread, praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness yet, oh glory be to Christ. Oh glory be to Christ our King. Oh glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. Oh glory be to Christ. When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall heir His people be. Oh, glory be to Christ. Oh, glory be to Christ our King. Oh, glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. Oh, glory be to Christ. Purihin ang Panginoon. Sige, makakaupo na po ang bawat isa natin. Tayo'y magbabasa mula sa Exodus chapter 13, verse 11 to 16. Sabi rito, when the Lord brings you into the land of Canaanites, is He swore to you and your fathers, and shall give it to you. You shall set apart to the Lord's all the first opens the womb. All the firstborn of your animals that are males shall be the Lord's. Every firstborn of the donkey you shall redeem with a lamb. If you will not redeem it, you shall break its neck. For every firstborn of man among your sons you shall redeem. And when in the time to come your son asks you, what does this mean? You shall say to him, by a strong hand the Lord brought us out of Egypt from the house of slavery. For when Pharaoh stubbornly refused to let us go, the Lord killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of the animals. Therefore I sacrifice to the Lord all the males that first opened the womb, but all the firstborn of my son I redeem. It shall be a mark on your hand or frontlets between your eyes, for by a strong hand the Lord brought us out of Egypt. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita.
muli, napakagandang paalala sa kanyang bayan ito. Sila ay pinalaya, nagmatigas ang Egypt na hindi siya palayain ng kanyang bayan. Ang ginawa ng Diyos ay pinatay niya ang lahat ng firstborn, maging sa mga hayop at mga anak ng Egyptians. At bakit niya patuloy itong binabanggit? Ito ang pagpapakita lamang na ang Diyos ang gumawa ng bagay na ito para sila iligtas. Ito na sa huli, sinabi rito, "Be as a mark on your hands or frontlets between your eyes. For the strong hand, Lord brought us out of Egypt." Paalala sa kanila. Mamarka sa kanila dito sa bandang gitna ng kanilang mata at sa kanilang kamay. Para pag tuwing may ginagawa sila, makikita nila sa kanilang kamay kung anong kakayahan na meron sila ngayon, nakakagawa sila ng mga bagay na gusto nila. Hindi naging posible ito hindi dahil sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Kaya ito yung maraming bagay, yung marka sa unaw nila, kikita sa kanila, ay ito, itinalaga ng Panginoon na sila iniligtas. At yung kamay nila, magpapakita, kahit anong lakas na meron sila, makikita nila sa kamay, yung Diyos ang pinakamalakas na lahat na siyang gumawa kung bakit kami iligtas. So magandang palatandaan sa kanila yun. Ayun, visible na marka yun na binigay sa kanila. Tayo, bilang mga ating mananampalataya, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. So ano ang palatandaan sa atin na tayo ay iniligtas ng Panginoon? Ang ating Panginoon Jesucristo, yung ginawa niya, yung tanda. Hindi yung ginawa natin, hindi yung kakayahan natin, hindi yung ginawa niya. Same thing as sa pinapaalala pa ulit-ulit. At tayo rin dito, kaya tayo patuloy nakikinig ng mabuting balita dahil ang gospel ng pagliligtas sa atin. Ito yun. Sa kanila, sa panahon nila, pinapaalala sa kanila, ito ang ginawa ng Diyos sa inyo kung bakit kayo nakalaya mula sa pagkakalipin. Tayo rin. Pagmasdan nyo ang ginawa ng ating Panginoong Kristo para tayo ay mapalaya. At dito lang natin maaaring marinig yan na tayo pinaalalahan sa tuwing hinahahayag ang mabuting balita para sa atin. So tayo bilang mananampalataya, patuloy tayo magpasalamat na meron tayong pagkakataon na marinig ang kanyang salita at palalahanan tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Tayo dumako sa panalangin sa pagkakataon ito. At ito ang ating focus sa panalangin, mga care ministers, kaming mga pastors, to pray for patuloy na ikot kami kasi hindi madali yung ang ginagawa namin. At we also pray for those who talagang willing nakasuportahan yung ma-upgrade o mabigyan ng karunungan ang mga ministers ng mga pastors sa pamamagitan ng mga conference, yung mga meetings na ginagawa sa iba't ibang lugar. Hindi po siya libre, actually mga bagay na yun ay may gastos talaga. Kaya meron mga tao na ginagamit sa Lord na willing kami suportahan sa mga gawa, sa mga bagay na ito. So, kasama yan sa panalangin natin. Praise God na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon maski ang ministry. Kahit na yung ating mga pastor fully sila dinedicate nila yung sarili sa ministry na ito. Maaaring meron silang kinikita sa kanilang buhay pero pakunti lang yon. Pero may itong bagay na kailangan suportahan yung needs na ma-enhance at through the knowledge na matuloy madagdagan yung mga kaalaman para makatulong sa ministry sa ating simbahan. So, we have to pray for them and also for sa mga pastors. Sige, tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin. Alam namin, ang ministry na ito hindi sa amin, ito'y sa iyo. So, ang aming confidence, Panginoon, na patuloy kami ay iyong i-equip at gagamit kayo ng mga pamamaraan na para patuloy na lumago ang iyong ministeryo sa lugar na ito. Alam namin, Panginoon, kaming mga manggagawa, we also needs ng mga financial sapagkat kailangan din namin mabuhay, lalo na kung kami may mga pamilya rin. Panginoon, at maraming salamat sa pagkakataon sa bawat ministeryo at sa bawat elders. Narito, Panginoon,
ay hindi mo sila pinapabayaan. Of course, patuloy mo silang pinalalago at binibigyan ng pagkakataon to improve, Panginoon, madagdagan ng kaalaman para sa patuloy ng pagpatuloy ng ministry sa mga simbahang iyong itinayo sa lugar na ito. Muli, Panginoon, kami rin ay nagpapasalamat sa mga ginagamit mo mga individual na willing din na sila ay sumuport sa pagpatuloy ng pagdagdag ng karunungan sa mga ministers, sa aming mga pastors. Patuloy mo silang pagpalain at patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami wabuyaan, kaya we are confident na kami ay patuloy mong pangangalagaan. We just do what ang aming ginagawa ay gawin lang namin ang nais mong ipagawa sa bawat sa amin na pangalagaan ang iyong mga hinirang, mga kawan yung tinitipon sa mga simbahan. To continue to feeding them ng iyong salita na siyang kailangan din namin, Panginoon. Thank you for the strength of everyone, Panginoon. Patuloy mong ingatan ng bawat isa sa amin, ng mga elders, Mr. Reka, Mr. Nick, Mr. Kyle, Mr. Ruel. Ikaw, Panginoon, na patuloy mong provide ang aming mga pangangailangan. Gayun din ang mga pangangailangan ng aming mga pamilya, mga pangangailangan bayarin, kayo po ang nagpo-provide nito. Ingatan nyo rin po kami sa mga karamdaman na maaari namin masagap na nangyayari nga sa paligid. Patuloy mo kami ingatan. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong strength na binabagalo sa amin. Maraming salamat sa joy na nalalaman namin palagi na ikaw ang aming pag-asa. Maraming salamat sa kaligtasang pinagkakaloob nyo sa amin. Kaya, Panginoon, patuloy kaming nagtitipon dito at nagpapasalamat. Muli, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, ng simbahan at mga miyembro nito. Patuloy mo silang ingatan at patuloy na pagpalain. Nawa ay patuloy mong gabayan ng mga ministers, Panginoon, sa kanilang ginagawa sapagkat hindi madali ang ministeryo, Panginoon. Muli, kami nagpapasalamat sa iyo. Tunay kang dapat purihin sa lahat ng panahon. Ito ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, patuloy tayo. So, ang ating announcement, patuloy pa rin yung ating renewal ng membership. Magamat may mga pending pa na hindi pa sila talagang nagre-renew. Actually, yung mga matagal na talaga na dito, mga members na kayo, ang gagawin lang natin ay renewal lang para magkaroon ng formality na talagang miyembro kayo ng simbahang ito. So, kung sino pa bang nanais ng mag-renewal, isang requirement lamang ay tapusin natin yung membership class na available dito sa ating booklet. May nakalagay naman yata yun. Yan, dito sa ating every Sunday na meron tayong booklet. Ayan, nandyan yung link na pwede nyo makita sa YouTube at pakinggan nyo. At kung natapos na ninyo lahat at you are ready to be ma-interview kayo, huwag kayong matakot. Interview na yan ay yun din naman, babasihan din namin yung inyong napakinggan. Wala kaming ibang kukunin na wala doon. So parang lang yung review at hindi namin kayo gigradean. Basta malalaman lang namin na at maunawaan lang namin kung paano namin kayo pagpapastoran. So, ganun lang po ang ginagawa sa interview. So, kung kayo po ay ready to be ma-interview, approach nyo lang about sa amin sa oras na ito, si Pastor Kyle, si Pastor Nick, o si Pastor Ruel, to set up set natin yung interview natin mamaya. Mas maganda mamaya ay magkaroon na tayo ng interview pagkatapos ng ating service. Ayan. And then every Sunday, meron din tayong 10 Sunday school para sa mga kabataan mula 11 hanggang 19. Kung mayroon kayong kabataan na sa loob ng edad na yun, pwede kayong pumunta at i-invite sila at samahan nyo sila dito para matuloy. Kasi magandang ang kabataan ay maumpisahan na silang maturuan tungkol sa salita ng Diyos. Kasi madali na tayong makasagap ng information sa iba't ibang mga platform. So, bakit natin hahayaan na masaturate tayo ng mga bagay na yun?
mas maigi na masaturate tayo simula pa lamang sa salita ng Diyos. Ayun ang isang bagay na dapat natin importanteng maunawaan natin. So kung may mga kabataan kayo, pwede kayo pumunta. Ang umpisa niyan ay 9:20 a.m. at hanggang 9:45 siguro bago mag-umpisa matatapos na yan. So pwede po niyong isama kung sino man sa inyo. Then, ano pa bang meron tayo? Yan, itong next week na ba ito? Okay, September 28. So, parang next month pa ito. Ihandaan nyo na yung mga kababaihan naman. May meeting na last time yung mga kalalakihan. So, ang mga kababaihan naman mula age 18 and above. Ayan. Sige, yung pwede kayong bumalik dito. Sa 28 yan. After ng service, pwede naman kayo bumalik 1:30 p.m. So, mga kababaihan, yan ang pinaaga na namin yung announcement para magkaroon kayo, may schedule nyo na yung sarili nyo. At mahalaga maka-attend po tayo. Ayan. Sa September 28. Sige po. Okay. Sige. Fifth Sunday nga pala ngayon. So, first Sunday sa next week, meron tayong members meeting. Kaya sinabi ko kanina na mas importante na ma-interview na kayo sa araw na ito para next week kasama kayo manunumpa rito. Ayan. So, importante po kaya na kayo, ma-interview na kayo sa araw na ito kung pwede na po kayo. Ayan. So, first Sunday, meron tayong members meeting after na service natin 1:30 p.m. At after pala yan ng ating lunch, wala nang pagkatapos na AM service natin, may lunch tayo dito. At kung pwede naman, invitado ang bawat isa. At kung hindi naman, maaari po tayong bumalik ng 1:30 para sa members meeting kung saan i-welcome muli natin yung mga bagong magpa-renew ulit ng kanilang membership. Ayan. First Sunday po yan. Importante kung makatid tayo. Na second Sunday, prayer meeting, yung panalangin sa bawat isa. Importanteng bagay rin yun. Na ito yung pagpapakita natin ng suporta sa bawat isa at bilang miyembro to pray for one another. Then third Sunday, learning our songs. Yan, yung mga kanta natin, mga awitin natin, kailangan natin maaral. Kasi bagamat meron tayo nag-lead na kumakanta rito, ang pinakamahalagang maririnig sa ating awitan ay yung boses nating lahat. So, para malaman natin kung anong tono, minsan sumusunod na lang tayo sa lead, pero mas maganda na alam natin ng tono ng kanta bago pumunta tayo. So, ito mahalaga rin maka-attend tayo. Third Sunday. So, yung fourth Sunday, yun na nga, yung women's naman yung nagkakaroon ng fellowship. Ayan, sa fourth Sunday. And then, afternoon, meron tayong 4 p.m. hanggang 6 p.m. na Disper service. Yan. For the whole day. Yan po yung ating gawain for the whole day. So, that's our Lord's Day service. And then, tayo naman ay dumako na sa isa pang ating responsibility bilang miyembro, yung support natin sa ating ministry sa pamagitan ng tithes and offering. This is not actually na inuobliga kayo, but it's about how we thanks the Lord sa kanyang ginagawa. Kasi ang tithes, actually, nagsimula yan, ang kanyang prinsipyo ay yung pasasalamat sa ating Panginoon sa ginawa niya. Yung tithes na yan, ang prinsipyo niya ay yung pasasalamat. So kung gaano natin pinasasalamatan ng Panginoon, just we reflect it. So, ano ang paano tayo nagbibigay sa kanyang ministeryo. Sige, may envelope po tayo dyan. Sa labas yata, pwede kayong kumuha doon. At pwede nyo ilagay. Sige, manalangin muna tayo at magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Ama, salamat sa iyong kalakasan na pinapagkaloob sa amin sa araw-araw. Sa tuwing kami ay binibigyan mo kami ng pagkakataon na muli nabigyan ng kalakasan upang kami makapaghanap buhay, pasok sa aming trabaho, saan nagmumula rin ang aming mga kabuhayan, kung saan kung saan ay tutugunan ang aming mga pangangailangan. Hindi namin magagawa ito, Panginoon, nang hindi dahil sa iyo, sapagkat ikaw
ang nagbigay sa amin ng buhay at ng kalakasan. So mga bagay na mga pananalaping ito ang aming hawak ng aming i-offer sa inyo, Panginoon. Ito'y tandaan ng pasasalamat namin sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Pagkat hindi namin kayang tumbasan, hindi namin kayang pantayan ang iyong kabutihan sa amin, sa iyong ginawa, Panginoon. Ngunit ito ang tanda naming pasasalamat sapagkat sa pamagitan nito, Panginoon, ito lamang ang aming magagawa sapagkat walang katumbas ang iyong pag-ibig sa amin. Ngunit dahil sa nag-uumapo namin pasalamat, aming ino-offer ang mga bagay at pananalapin ito. Muli, Ama, maraming salamat sa iyong biyaya na patuloy pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, pwede na natin ilapit yung mga offering natin sa harapan. At kung nais nyo naman na mag-send ng inyong offering sa pamagitan ng money, yan, ang number ni Pastor Nick. Gcash po yan. Yan po naka-flash yung number. Yung QR code naman yan sa Maya yan. Same din ang number. At kung magsasend po kayo, hanggat maaari, lagyan nyo ng note o lagyan nyo ng details para saan yung inyong ino-offer. Yung offering o yung tithes yung inibigay para ma-sort out po ang gusto. Yan. Ang salamat sa lahat. Patuloy tayo bilang ating confession ng ating pananampalataya. Ito yung ating confession of our faith ay sa Apostles' Creed na pinapakita kung ano ba ang ating Panginoon. Sino ba siya? Kung ano ba siya sa atin. Sige, maaari po tayong tumayo at as we read it, we are confessing it to the Lord na ito ang ating faith, ito ang ating pananampalataya. Sige, sabay-sabay tayo. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Manatili tayo nakatayo at purihin at nakilain natin, Panginoon, sa awitin na Come, O Sinner. Come, O sinner, come and see Christ the Lord upon a tree. See the crown of thorns, adore the King, who labors to breathe in agony. Come, O sinner, come and see what our God became to set us free. Come, O sinner, come and mourn, for He calls your sin His own. Do you feel the weight of justice served? He suffers the wrath that you deserve. Come, O sinner, come and mourn, for He bears the curse for all you've done. Oh, the wonder of this awesome scene, where our Savior bleeds. Oh, the power
this place of scorn. For he dies to save his enemies, that all who draw near may know his peace. Come, O sinner, come rejoice. Through the death of Christ, death is destroyed. Oh, the wonder of this awesome scene, where our Savior bleeds. Oh, the power of the love of Christ, come and set it on. Come, O sinner, come rejoice. Through the death of Christ, death is destroyed. Maaari na tayong makaupo. Maaari na tayong makaupo. At patuloy tayo at tayo ay sa pamagitan ng ating lingkod na siya sa salita. Yun. Mga kapatid, huwag po kayo mag-alala. Hindi po yan aparato na sumusukat ng vital signs. Microphone po yan lahat. Napakinggan kasi natin yung live stream natin na parang may problema sa audio natin. Ano? So sayang naman, maganda yung scripture, maganda yung sermons, but kung hindi siya maintindihan, sayang din. Pero, as much as possible, we discourage people from attending or substituting yung Lord's Day gathering para manood ng live stream. Ang live stream po natin ay para sa mga providentially hindered. Yung mga talagang may sakit, yung mga talagang hindi makakapunta sa gathering. Kasi, ang ibig sabihin ng church, ecclesia, at ang ibig sabihin talaga ng ecclesia ay gathering. So, paano ka nag-gather sa bahay mo? So, na-forfeit yung purpose ng church. To be in the church, to join, to attend the worship service, is to be gathered by the Lord. So, yun yung idea ng church. So, yung live stream natin ay for people who cannot join physically for providential limitations. No? May sakit, malayo. People who are listening abroad na naghahanap pa sila ng local church nila. People who are listening sa ibang parts ng Philippines, they are listening to us. People na hindi pinapayagan ng mga magulang kasi strict pa yung mga magulang nila at hindi sila makalipat ng church. Those kinds of situation na merong providential hindrances. So, ang isang sa prayer namin is para hindi maging norm yung live streaming at maging substitute siya sa ating worship service is i-record natin siya and then ilalabas yung service, yung recorded ng sermon kinabukasan, Monday or Tuesday. But for now, ito yung setup natin kasi mas madali siya. So those who are watching in the live stream, if you are providentially hindered, the gospel is for you. But dahil kung pwede ka lang pumunta dito, we're encouraging you to join us and be gathered by the Word of God in the church. Kasi yun yung dinesign niya for us. So ngayon po, darako tayo sa service natin this morning. And ang sermon natin is in the book of Luke, chapter 2, verse 22 to 40. Kung mapapansin ninyo, ilang beses na tayo ilang Sundays na ang lumipas, pero Luke chapter 2 pa rin tayo. Kailan kaya tayo matatapos sa book of Luke? Siguro after 10 years, for sure. Tapos na yan. But maybe we'll take a time. Pero pagka mahaba yung time natin sa Luke, don't worry. If we need yung series break, magkakaroon tayo for siguro a topical sermon or break, series break. But we will go through the book of Luke and then we will also go through the book of Acts. Kasi yung Luke and Acts, magkasama siya. So magandang pag-aralan natin siya as a church. Mga kapatid,
Meron ba kayong mga prayers, o malahat sa atin, malamang, meron mga prayers na pinag-pray natin sa Lord. Yung ibang prayers natin hindi nasagot. Ang encouragement sa atin doon ay, pag ikaw ay anak ng Diyos, sabi ni Robert Murray M'Cheyne, kung ikaw ay anak ng Diyos, lahat ng prayers mo answered, kung hindi man, mas maganda ang answer ng Panginoon. Kasi mas alam niya yung ibibigay niya sa atin. But at the same time, hindi ibig sabihin nun na huwag tayo maglament. We are free to open up our hearts to the Lord and tell Him, Lord, bakit hindi nasagot yung prayer ko? And He is a loving Father who would understand us and comfort us sa ating mga disappointments and pains. Pero anong pakiramdam niyo when that prayer is answered? Wow! Ang saya. And never it be, sana wag naman na ma-take for granted natin na, wow, parang wala lang. But every answered prayer is a rejoicing. Kung i-explain ko anong feeling ng answered prayer, marami, no? Pero isang part ng life ko na maalala ko noon, for some reason, hindi ko alam kung may trabaho na ako nito, na nagtatrabaho na ba ako sa Bread from Heaven Christian Fellowship, or college ako, or high school ako. Hindi ko na maalala, malamang nung may trabaho na ako. Umuwi ako sa bahay, sa Block 91 Lot 15, dun sa dito sa kanila mami, kanila daddy. Tapos wala sila. Umalis sila ng bahay, may lakad sila. Hindi ko alam kung nasan sila. Nag-text ako, nasan na kayo, nasan ang susi. Wala. Iniwan, wala din si Nikki, walang tao sa bahay, lahat sila wala. Wala din yung susi, hindi din naiwan kay Ate Krising. Kasi usually, ganun ang ginagawa namin. Wala. So, ano mangyari sa akin? So, mag-iintay ako doon. Pwede ako tumambay sa coffee shop, pwede ako tumambay sa labas. Pero pagod na ako, ayoko nang umalis. Ayoko nang makisalamuha. Kubos na yung social battery ko. So, umupo ako sa hagdanan. At doon ako naghintay sa kanila habang nag-Facebook ata. So, iniintay ko sila for 1 hour and 30 minutes. Yun ata yun. Tapos dumating na sila. Pagdating nila, ang pakiramdam ko, hay, salamat, dumating na. Ang tagal-tagal. Yung alis-alis kasi hindi nagsasabi. Pero kasalanan ko ata yung kasi umuwi ako doon, dapat di ako umuwi. Something like that. But nevertheless, yung 1 hour 30 minutes yan ang pag-iintay mo, nasa labas ka ng bahay, iniintay mo yung may susi, kailan kaya darating? Kailan kaya darating? And then nung dumating na, ay, salamat, dumating na. Ang saya-saya ng pakiramdam na yun. Mga kapatid, when we read our passage today, parang ganun yung feeling. Merong answered prayer, meron silang prayer na iniintay, pero ito na finally, it is unfolding sa kanilang harapan. So let us open our Bibles sa Luke chapter 2, verse 22 to 40. 22 to 40. Luke chapter 2, 22 to 40. Ito po ang sinasabi ng ating text. Kung mapansin niyo po, hindi na po tayo naglalagay ng scripture sa slide. Kung mapansin niyo po ako, hindi na naglalagay ng scripture sa slide. Bakit? Kasi napansin ko, nakalimutan na natin yung Bible. Either printed Bible or electronic Bible, pero bawat Christian, kailangan may Bible. So, nakadepende na tayo sa screen. So, in Luke chapter 2, verse 22 to 40, ito ang sabi ng ating passage. When the time came for their purification, according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the customs of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel. And his father and his mother marveled at what was said about him.
And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed. And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years, from when she was a virgin. And then as a widow until she was 84, she did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. And coming up to that very hour, she began to give thanks to God and to speak of him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. God bless the reading of His Word. Brothers and sisters, kagaya ng mga tao sa passage na binasa natin, kagaya nila na kailangan nilang marinig yung pagliligtas ni Kristo para sa kanila, we too, ngayong umaga, we also must hear the ministry of our Lord Jesus Christ, kung paano niya tayo niligtas at kung paano siya binigay sa atin at pinangako sa atin at fulfillment ng pangako ng Diyos for us. Brothers and sisters, at the end of the sermon, at the end of the service, I want you to enjoy God in His presence as He has welcomed us through the person of Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your faithfulness sa buhay ng bawat isa sa amin. We thank you that you are the God who is at work. All throughout human history, you're at work. We thank you because you are the Lord who called us from darkness to light. At ngayon, you are continually offering us the message of the gospel of Jesus Christ. Panalangin ko po sa amin, Lord God, that may you open our hearts to receive your word in faith. May you open our eyes so that we would see clearly in the Bible kung paano niyo po kami inibig at paano niyo kami nililigtas. May we see our sin and may we repent of it and then call upon your name and enjoy your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, last week, napag-usapan natin yung birth of Christ. Napag-usapan natin that the shepherds will welcome in His presence, na pinanganak siya sa lower room ng bahay na yon. At of course, nandun siya sa manger, sa lowly condition with the animals. Ang bisita niya, shepherds, amoy tupa. Yun yung birth of Christ. And so you can see here that God is working throughout human history na dinala niya si Joseph and Mary in this situation wherein na-fulfill isa-isa yung promises of God. Hindi lang nais, pero pinanganak si Jesus sa Bethlehem. Dahil merong decree si Augustus Caesar, sabi niya, dapat lahat ay mataksan, kaya kailangan may census. So merong decree ng isang tyrant, pero out of that decree, God is working to bring about something good. Last week nakita natin yan na anumang evil na nakaplano sa mundo, anumang evil na ginagawa ng mga tao in their evilness, in their sin, ang huling halakak wala sa kanila, ang huling halakak nasa Lord. Kasi even the bad things in this world can be used by God ng ganun-ganun lang to bring something good. Hindi walang last laugh ang evil, merong last laugh si God in His sovereignty to bring about something good. Ngayon dito makikita natin that God is continually telling us, yung mga readers ng Book of Luke, and tayo na nagpapatuloy na mag-aral ng Book of Luke, kung paano fino-fulfill ni God yung mga promises na binigay niya sa Old Testament, at paano niya ito tinatransfer, at paano ito ina-unfold sa person of Jesus Christ. How is everything pointing to Him and starting to make sense for the rest of the world? Una sa lahat, kailangan natin acknowledge that we are Gentiles. Hindi tayo Hudyo. Hindi natin alam ang kultura ng mga Hudyo. We are very different from the people sa Old Testament. We are very different from the
first century Christians or yung first generation Christians. Kasi sila mga Hudyo sila. So they are very well versed pagdating sa Old Testament. They are very well versed sa mga kultura na meron sila. Yung kanilang pag-worship, hindi lang nila nakikita, hindi lang tinuturo sa kanila. Naaamoy nila, nakikita nila at nagsasacrifice sila ng mga hayop. Tayo hindi na, wala na. Hindi na natin naabutan yon. Naabutan natin ang gospel through the finished work of Christ and the gospel has been proclaimed to us dito sa ating mga Pilipino. And then we believe the Lord. So maraming gap, pero here, we can see the passage and kinaklarify ni Luke how Jesus is pointing, how the Old Testament laws and the prophets point to Jesus Christ. So tignan natin yung una. One, tignan natin, Jesus and the witness of the law. Tignan natin, paano yung law sa Old Testament points to the ministry of Jesus Christ. Kung maalala niyo yung binasa nating text, di ba? Merong dalawang purification rites na involved doon sa storya. So, di ba yung binasa natin na kapapanganak pa lang ni Mary, and then, nung previous verse natin na circumcised na si Jesus on the eighth day, and after nung circumcision ni Jesus Christ on the 8th day, ito na yung story natin ngayon. And yung story natin starts with the verse, anong sabi? Now, his parents, sorry, hindi pala yan. Ito, verse 22. And when the time came for their purification according to the law of Moses. So, merong kautusan sa law of Moses that speaks about their purification. So, i-clarify natin, itong purification na to, there are two Old Testament customs na involved. Una, purification for those who have given birth. And pangalawa, the redemption of the firstborn. So, dalawang rites ito, dalawang ceremony ito na pinag-uusapan ni Luke at shinare sa atin. So, una, tignan natin Tignan natin sa Leviticus chapter 12. If you have your Bibles with you, buksan natin sa Leviticus chapter 12, verse 1 to 8. Ang Leviticus, dyan kayo inaantok pag mag-Bible reading, kaya yung iba hindi na natatapos yung Bible. Hindi ko na maintindihan yung Leviticus. But Leviticus is very important kasi yung Leviticus ay manual kung paano gamitin yung tabernacle. Manual kung paano ka lalapit sa Holy God as instructed by the Holy God. Yun yung Leviticus. So sa Leviticus chapter 12, verses 1 to 8, basahin natin. Exodus, Leviticus. Sabi sa Leviticus chapter 12, verse 1 to 8. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel, saying, If a woman conceives and bears a male child, then she shall be unclean 7 days. As at the time of her menstruation, she shall be unclean, and on the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. So yung lalaki, mas circumcised. Then, she shall continue for 33 days in the blood of her purifying. She shall not touch anything holy, nor come into the sanctuary until the days of her purifying are completed. But if she bears a female child, then she shall be unclean 2 weeks, as in her menstruation, and she shall continue in the blood of her purifying for 66 days. And when the days of her purifying are completed, whether for a son or for a daughter, she shall bring to the priest at the entrance of the tent of meeting a lamb a year old for a burnt offering, and a pigeon or a turtle dove for a sin offering. And he shall come offer it before the Lord and make atonement for her. Then she shall be clean from the flow of her blood. That is the law for her who bears a child, either male or female. And if she cannot afford a lamb, then she shall take 2 turtle doves or 2 pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering, and the priest shall make atonement for her, and she shall be clean. So nakita natin yung kautusan, and hindi natin maintindihan bakit ganun yung kautusan. Lahat ng mga anak, unclean. Tapos kapag lalaki, yung anak niya, unclean siya for 7 days. Pero pag babae yung anak niya, unclean siya for 14 days. Grabe naman yan. And then, bakit ganun? Ba't may purification for 66 days? Grabe naman yan.
is somehow na parang unclean. Mga kapatid, of course, kasi sa Old Testament laws, tinuturo ni God yung concept sa kanila ng clean and unclean. At ang basis lang ng clean and unclean, when you read the text, when you read the Bible, when you study it, ang basis lang ng clean and unclean is that yung nabubulok, anything that symbolizes and points to death and in near death or decay, unclean. So yung mga kumakain ng mga bulok, unclean. Hindi sila kumakain ng hipon, hindi sila kumakain ng mga anything associated with those na kumakain ng mga marurumi kasi unclean. If it reflects life and parang brings life or parang buhay, para sa kanila, nandun siya sa category ng clean. Kasi the Old Testament clean and unclean structures are teaching them na because of sin, lahat tayo pabulok na, therefore lahat tayo unclean. That's the point of the Old Testament laws. Binibigyan sila ng category ng clean and unclean, and then sasabihin, ito yung instructions para makamove ka from unclean to being clean. Pero at the end of the day, they are moving from one status to another status dahil sa mga sacrificial offerings. Hindi dahil sa performance nila, but because someone was substituted for their deaths. Kaya sila nag-offer ng sin offerings. So ito sa ritual na ito, si Mary should be purified. Kapapanganak niya na kay Jesus and male si Jesus. So 7 days siyang unclean. So yun yung time frame. And then i-offer niya ay sin offering at isang burnt offering. Dapat daw yung burnt offering ay lamb. Pero pagka can't afford ka ng lamb, kasi poor ka, ano daw ang i-offer mo? Turtle doves or pigeon. So dito makita natin sa Luke, anong in-offer ni Jesus and ni Joseph? Turtle doves kasi hindi sila mayaman. So can't afford sila ng lamb. So ang in-offer nila, turtle doves. So ang galing ni Lord, may offering para sa mayaman, pero may offering para sa mahirap. Kasi both mayaman and mahirap tinuturuan na kailangan may substitute para maging clean ka. Kasi you cannot be clean on your own. Yun yung buong point ng Old Testament. And now here, makikita natin sa Luke, si Mary is bringing up and following the customs of the law. At ito yung custom ng law. Sasabihin ninyo, Pastor, bakit naman unfair? Bakit yung babae 2 weeks as yung lalaki weeks? Kasi nga, tandaan ninyo, yung konsepto nila is clean and unclean, life and death. Life and unlife. Clean and unclean. So, ang idea kasi nila is that yung male and female, sa kanilang, ang idea nila is, naintindihan nila yung sex as parang associated with agriculture during that time. So, ang male daw yung may seed, and then ang babae daw ay lupa. So, ang seed is always potent, pero pag tinanim mo siya sa lupa na hindi tama, hindi tutubo yung puno, di ba? And so, ang problema ng barrenness in their time is that kasi ang intindi nila, ang problema lang yung babae. Pero ngayon, alam natin na kapag hindi nagkakaroon ng anak, it is because pwede na problema yung lalaki din, di ba? Hindi lang yung babae. Ibig sabihin ba na ito, nagkamali si Lord or mali ba yung law ni Lord and then na-stigmatize yung barrenness sa woman lang. Mga kapatid, ang point ng law is to tell us yung life and unlife. So bakit unclean yung babae? Kasi walang life, hindi magpo-produce ng life. Hindi magko-continue yung seed. And bakit very valuable sa kanila yung seed? Kasi alam mo yung promise na binigay at inihintay nila? Sabi ni God sa Genesis, the seed of the woman will crush the seed of the serpent. So very important sa kanila yung male kasi yung male, yung idea nila yung male theologically, yung magtatawid ng seed. And so very may prominence sa male for them kasi iniintay nila yung seed of the woman. Iniintay nila yung ipapanganak sa woman na galing sa seed. At sino yun? Of course, ang idea nila, mag-anak tayo, go multiply, tuloy natin yan. Si Adam, pinangalanan niya si Eve na you will be the mother of all the living. Kasi ang hope niya, pag nanganak si Eve, baka yun yung seed of the woman na tatalo sa serpent. So noon pa lang alam na nila yun. So iniintay nila, sino tong anak na ipapanganak mula sa ating lahi na tatalo sa serpent. So even in the law, even in yung pag-value sa male in the law, points to the promise na may seed of the woman na tatalo sa serpent. So dito makikita natin yung intricacies ng law that the Lord is telling them, this is the way to be clean,
Pero hindi yung performance mo, but because there is a substitute that will make you clean. God is teaching them in the Old Testament na it's only by these substitutes na si Lord ang nag-provide and si Lord ang nag-require that you and I can be clean. Brothers and sisters, siguro, let us pause and take a break and pasalamatan natin ng Lord na hindi tayo nabuhay bilang Hudyo ng Old Testament. Can you imagine kung yan ang strict rules na meron sa atin? Tapos kung meron sa atin na ayaw makinig sa salita ng Diyos, alam niyo kapatid kung anong punishment? Stone to death. Bakit ka nagtatrabaho ng Sabat? Dapat stone to death ka. Bakit di ka nagbabayad ng utang? Stone to death ka. The strict laws of the Old Testament laws. Talagang ibibigay talaga yung mga punishment sa kanila. But brothers and sisters, praise be to God because we can look at these laws and we can say, our burdens are removed because Jesus Christ fulfilled them on our behalf. Hindi na natin kailangan takbuhan yung intricacies ng laws na ito because it is already fulfilled in Christ and He has taken the burden. Nung sabi niya, come to me all your weary and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for my burden is easy and my yoke is light. So imagine, brothers and sisters, if you are not in Christ and you are trying to attain yung acceptance sa presence ni God by your own performance, imagine the yoke that you are submitting to. So mga kapatid, ganito lang yan. If you do not believe in the finished work of Christ, you are believing in your own performance. And anong performance mo? Basta tumutulong ako sa mga tao. Mga kapatid, kahit anong tulong mo sa tao, ang na-require ni Lord, mag-alay ka ng turtle doves. Nag-aalay ka ba nun? Kahit anong good works mo dito, hindi pa rin yung ni-require na good works ni Lord. So basically, gumagawa ka ng sarili mong paraan na feeling mo mas magaling. Your good works now, pag sinabi mo na, ang dami ko namang mabubuting ginagawa, mabait naman ako, okay naman ako, still, hindi mo pa rin kayang tapatan yung strictness nila sa Old Testament. Kulang pa rin yun. Yung faithfulness nila sa ritual nila and sa ceremonies nila is nothing in comparison sa kung anong tingin mong mabuting ginagawa mo ngayon. Walang good news either or. The good news is Jesus Christ fulfilled the law so that we can come to Him and be accepted by Him and be truly purified by His blood. So dito si Mary kailangan ng purification pero yung substitute ay either turtle doves. Brothers and sisters, tinuturo ni Lord na kailangan may mag-purify sa kanila kasi unclean sila. In their everyday life. Di ba, good news yun, may anak ka, good news, mag-celebrate yun. Diba, at sa atin, pag may pinanganak na, wow, kailan pupuntahan si baby, bawal pa kasi baka mahawa. Naku, di ba? Sa atin yun, celebration. Pero the Lord is telling us na even in the celebration of life, merong death pa rin at kailangan pa rin i-purify. Meron pa rin mamamatay. To remind them that we are now living in this broken world wherein death is everywhere. It is only by the grace of God that we live and thrive and can be purified. So, sa purification rite ni Mary, yung sinasabi that God is the only one who can truly give life. God is the only one who can purify them. And itong purification rite ni Mary needs purification. And tayo ding lahat, kahit hindi kayo mga anak, we need purification. Pero sino ang totoong nag-purify? Hindi yung turtle dove. Ang totoong nag-purify is the perfect sacrifice for your sake and my sake. God, who assumed humanity, lived a perfect life, Jesus Christ, was our perfect sacrifice. And because of Him, we are purified and welcomed in the presence of God. Tignan natin yung pangalawang ritual dito, yung redemption of the firstborn. So kanina, binasa ni Pastor Sani yung Exodus chapter 13. Basahin ko ulit yung Exodus chapter 13:1. Kasi yung binasa kanina is yung 11 to 16. But let us read yung Exodus chapter 13, verse 1 and 2. Sabi ng verse 1, the Lord said to Moses, consecrate to me all the firstborn, whatever is the first to open the womb among the people of Israel, both man and beast is mine. Tapos yung binasa na text ni Pastor Sani kanina regarding sa firstborn is that God is requiring na lahat ng firstborn should be dedicated to Him
in the temple or in the tabernacle. Kasi the Lord owns every firstborn. So, anong significance noon? Ba't nangyari yun? Kasi, sa Exodus, nung pinalaya ni God yung Israel, paano niya pinalaya? Through 10 plagues, di ba? Pero ano yung last plague? Yung last plague is the plague of the firstborn. Nung sino man, nag-instruct si God na may darating na angel of death, and then papasok yan sa household ninyo, papatayin lahat ng firstborn. Ibig sabihin, nung unang pinanganak sa inyo, yung magmamana sa inyo, na lalaki, usually lalaki leader, male firstborn. So, kukunin yun. Kasi yung firstborn, yung hindi lang siya unang pinanganak, tignan natin yung intricacies ng law, but the firstborn who na magmamana, firstborn na talaga magkukontinue ng line. And so, anong sabi ni Moses? Ang sabi ni God, para hindi pumunta yung angel of death sa inyo, kailangan nyo magkatay ng lamb. Tapos yung lamb, yung dugo niya, ilalagay nyo sa doorposts at sa tabi, sa pintana, sa hamba ng pintuan ninyo. So that hindi siya pupunta. So ngayon, yung lamb, ang gagawin nila doon, yung dugo, papahid sa pinto, pero yung karne kakainin nila, tapos paghati-hatian nila, at yun yung Passover meal. Kasi to remind them na mabilis lang yung the angel of death passed over them nung mga may dugo, yung mga may dugo ng lamb. And so, ganun nga yung nangyari. The Israelites who know kung ano yung meron, obeyed the Lord, trusted yung instruction ni Lord, trusted the power of God and the faithfulness of God na yun yung kailangan nila, yung blood of the Lamb. And the angel of death did not go sa kanilang mga bahay. Pero yung mga walang blood ay namatayan ng firstborn. So there was great weeping in the land of Egypt. Kaya sabi ni Pharaoh, sige na, umalis na kayo. Kasi even yung firstborn ni Pharaoh, patay. At that is a reminder na with a mighty hand, God rescued Israel. God delivered Israel from their oppressors. So mga kapatid, itong customary na ito, na yung firstborn should be repaid, should be redeemed. Sa Exodus 13, makikita natin because sinasabi ni God, nung pumunta ako dyan and lahat kayo dapat deserving ng judgment, dapat patay lahat. Lahat ng firstborn. Yun yung judgment niya eh. So dapat lahat ng firstborn patay na. Dapat wala na kayong tagapagmana, dapat burado na kayo lahat because of your sin. Pero dahil merong substitute, merong lamb, na redeem yung firstborn ng Israel. So yung lamb there was not just a symbol, pero yung lamb there, parang imbis na yung firstborn yung mamatay, yung lamb na lang yung namatay for the sake of the household. Kasi kung wala kang blood ng lamb sa pinto mo, hindi ka firstborn, mamatay ka ba? Sabi mo, galit talaga ako sa kuya ko. Hindi ko na lang, buburahin ko yung dugo, ganun ba? Hindi ka maapektuhan kung hindi ka firstborn eh. Maapektuhan ka kung ikaw yung firstborn. Maapektuhan ka kung ikaw yung magulang and you're concerned for your children na firstborn. Firstborn lang yung papatayin. And so the lamb that died was a redemption for the firstborn. Kaya sabi ni God, gawin nyo to. Lahat ng ipapanganak, lahat ng firstborn, dapat i-redeem ninyo. Kasi lahat ng bata, lahat ng unang pinanganak should be mine. Dapat patay na yan, pero ni-redeem niya ng blood. And ipapaalala sa atin yung ginawa niya sa Passover. So now makikita natin niya, yung Book of Luke looks at the past. Di ba? Old Testament. Ngayon sabi niya, Pastor, lumang-luma na yan. Mas matanda pa yan kay Lola Hani. Si Lola Hani, 84 years lang. Itong kinakwento mo, Pastor, parang 3,000 years ago na yan. Luma na yan. Hindi na natin kailangan yan. Brothers and sisters, you know why? Kasi yung things of the past, yung promises ni God sa Old Testament, are all fulfilled in Christ. And hindi man natin nakikita yung mga rituals na yon, but the redemption of the firstborn tells us that we can live in this sinful world. We can live in this fallen, destroyed world. Of course, hindi tayo excuse ng suffering ng mundo ito. Hindi tayo excuse sa mga problema na nandito sa mundong ito. But we can live the life with hope. Why? Because we have a Redeemer who have redeemed us with His blood. Inangkin niya tayo. And so when we will face death, when we are faced in danger, alam natin that the Lord is taking care of us, at alam natin that the blood of the Lamb has saved us from
all. Yung ultimate expression ng separation sa Lord, yung death and sin. And so now, brothers and sisters, alam natin that whatever comes our way, whatever He ordains is right, hindi niya tayo papatayin. But rather, He will use everything, even yung pangit dito sa mundong ito, to produce good in our lives. We have the confidence because our Lord is the Lord who works all throughout human history. Mga kapatid, ito yun. Kailangan ba ni Jesus Christ ng Redeemer? Bakit isipin mo, si Jesus nga yung Redeemer. So bakit pa siya, bakit niya pa ginawa yung redemption? Bakit pa siya kailangan mag-alay? Bakit pa siya kailangan i-redeem? Kasi kung isipin mo, si Jesus Christ yung Redeemer talaga, pero bakit siya ni-redeem pa ng according sa law? Brothers and sisters, the reason why Jesus Christ went there, at bakit ginawa niya yun, hindi niya kailangan yun eh. Pero kailangan mo. He fulfilled everything na nasa law so that we will not fulfill it anymore. We will not be subjected to it anymore. Yung mga ritualis ng law. Ngayon. Brothers and sisters, nakakalungkot lang na the passage na binasa natin now at sinasermon ko ngayon ay ginagamit to justify the modern day practice of baby dedication. Di ba? Sabi nila, sabi sa scripture, si Jesus dinala sa temple at nag-dedicate, nag-offer pa nga ng pigeon. Kaya dapat lahat ng baby Christians, i-dedicate natin. I-dedicate na natin yan. I-dedicate nila kasi yun yung ginawa ni Jesus Christ. But if you would understand the passage, unang-una, mali ang baby dedication and unbiblical. Bakit? Kasi one, false yung premise ng text. Yung text does not talk about na dapat ang Christians mag-dedicate ng mga baby sila. Pero false premise ng text kasi it is a dedication to the temple only for the firstborn. Ang inaalay lang yung firstborn. At ang pag-aalay, nire-redeem kasama ng mga lamb or turtle doves. So alam na natin na mga ceremonial law na ito na nagpapadugo at pumapatay, hindi na siya applicable kasi si Jesus na nga yung perfect sacrifice. And to insist in baby dedication is to insist in temple worship. Hindi mo naiintindihan ba't namatay si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ kasi siya na yung perfect sacrifice. Wala nang kailangan ng sacrifice. So baby dedication is misunderstanding yung offering kay Christ. In-offer si Christ hindi dahil dinedicate siya. In-offer si Christ kasi yun yung sinasabi ng law. So yun yung context natin. Baby dedication is also wrong. Bakit? Kasi hindi na applicable yung law na yon kasi finulfill na ni Christ. These laws point to Christ and are fulfilled by Christ. The point of this OT rituals is to tell us yung standard ng law. Ang standard ng law ay pag may impure, kailangan may mamatay. Pag may impure, kailangan maging impure. At sino yung mag-purify? Walang iba, kundi ang Panginoon. So brothers and sisters, instead of insisting on baby dedication, tingnan natin yung biblical term. At tingnan natin yung biblical command sa atin. And the biblical command is infant baptism. Ang anak ng believer ay kasama sa covenant family, covenant people of God. Kasi by the grace of God, ikaw na believer, sinave ka niya, and therefore yung anak na lalabas sa'yo is someone na kasama sa covenant community, and then kasama siya sa ating church community, na papalakihin to believe in the truthfulness of the gospel. So yung sign ng baptism sa mga anak ng believer is that we are saying na inangkin na to ni Lord, and then meron tayong duty and responsibility na palakihin ito to believe in the scripture. Hindi dahil nag-profess siya ng faith per se, hindi dahil dinedicate lang natin siya sa Lord, but that is the way that the New Testament is pointing na merong baptism ng households at merong pang-aangkin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa baptism natin, hindi na dugo eh. Wala na tayong dugo, meron na tayong tubig. Bakit? Kasi hindi na natin kailangan ng dugo, si Christ ay nagdugo. Pero yung tubig na yon symbolizes to the point that just as water washes dirt, the blood of Christ washes all our sins. Just as the Spirit gives life, no? Just as the water is poured sa bata, the Spirit is poured to God's church, the believer, so that we will trust and believe in the Lord. Mga kapatid, tignan natin yung mga nangyari. Jesus Christ, ang in-offer nila, pigeons. Hindi ko alam kung anong lagay ninyo financially. Pero kung ang paniniwala mo na dapat pag Christian ka, dapat mayaman ka,
Mga kapatid, si Christ, ang inalay, pigeon. Para saan yung pigeon? Pag hindi afford yung lamb. So kung ang tingin mo na dapat pag Christian ka, dapat mayaman ka, maling Christ yung sinasamba mo. Kasi para sa standard mo, sasabihin mo, ano ba naman to si Mary, ang hina ng faith, bakit pigeon lang yung inalay? So brothers and sisters, makikita natin na mali yun. Yes, as Christians, we must work hard. Yes, as Christians, we must take care of the blessings of God sa atin ng tama. Pero that does not guarantee na lahat tayo dapat mayaman. God, in His mercy and grace, chose the weak, chose the poor, chose the powerless of this world to display His glory. Yun nga yung point ba't na pinili si Mary and si Joseph. Christ displayed His power in the lives of powerless people so that all glory belongs to Him alone. Church, kung ikaw'y nalulungkot kasi marami kang wala, tignan mo, si Jesus marami ding wala. Pero ito ang kadahan. Jesus Christ was given to you and to me. Hindi ka wala. We have the treasures of heaven because the glorious God was given to us to accomplish yung mga hindi natin kaya gawin in front of God. We are more than conquerors in Christ Jesus. We are beloved by God. We are jars of clay na may treasures na hindi nabubulok. Iyan ang value mo bilang Kristiyano. It's not what is powerful or rich or beautiful in the world, but it is all about what God and how God sees us. So yung pastor, how God sees us, makita niya kasalanan ko. Yun nga yung point eh. Jesus is your perfect sacrifice. And so nakikita ng Diyos, hindi yung ating mga kasalanan, hindi yung ating mga kakulangan, but because we are in Christ, all the richness of Christ and the beauty of Christ, yun yung meron tayo. And that is how our God sees us. Because of the finished and perfect work of Jesus Christ, you are welcome in His presence. Hindi tayo outcast because of Christ. Brothers and sisters, tingnan natin yung isa pang nangyari dito sa Luke. Yung una, yung witness of the law kay Christ, yung mga nangyari sa rituals ng law, lahat yan pinapoint yung gagawin ni Christ, kung sino si Christ at ano yung i-fulfill niya. Tingnan naman natin ngayon yung Jesus and the witness of the prophets. Kasi meron tayong New Testament prophets na nandito sa kwentong ito. Tama ba? Anong pangalan ng dalawang prophets na yun na nasa New Testament? Elijah? Hindi yun. Anong basa nasa Bible? Si Simeon and si Anna. So, tignan natin ngayon yung kwento nila. So, these are two prophets. New Testament prophets. Merong New Testament prophets, yes. And during this time, may prophets at work pa rin, and they are still proclaiming kung ano yung sinasabi ni God. And at this case ni Simeon, merong pinangako ang Panginoon sa kanya. So sabi, verse 25, now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel. Nag-iintay siya. Ano yung consolation of Israel? Iniintay nila yung promised Messiah. Iniintay nila yung sagot sa kanilang iniintay at inaasam-asam na prayer. Lord, kailan ka darating? Kailan mo kami ililigtas? And then, anong nangyari? And the Holy Spirit was upon him. That's verse 26. And it had been revealed to him by the Holy Spirit. So yung Holy Spirit mismo kumilo sa kanya supernaturally. The Holy Spirit revealed to this man that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Wow. Hindi ka mamamatay hanggat di mo makikita si Christ. Kailan kaya niya natanggap? Hindi naman siguro 2,000 years ago. Hindi naman siguro 2,000 years siya nagantay. Pero yung lifespan niya, na regular lifespan during that time, pero merong message sa kanya na makikita mo yung Lord's Christ. Diba? So sila Moses hindi nila nakita. Sila Abraham, nakita nila by faith. Pero hindi nila nakita ng eye to eye. And so, yung posisyon ni Simeon, malamang sa malamang, kinaingitan natin siya. At kinaingitan din siya ng mga ibang propeta because we have seen Christ by faith. And we're looking forward na darating tayo, pag dumating na si Christ, to see Him face to face.
Ganon din sila. Diba? Abraham seen God. Pero alam natin by physically ba? Well, pwede, nagpakita sa kanila si Christ. Pero itong moment na to na nag-unfold na yung salvation history and project ni Christ, ni God. Si Simeon was privileged to see that. Binigay ni Lord sa kanya. At ano nangyari sa kanya? And came, ano nangyari? To see that before the Lord Christ. And he came in the Spirit into the temple. So yung Holy Spirit enable siya. Pumunta ka sa temple in his old age. And then when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law. So yung mag-aalay na sila. And siguro isi-circumcise siya during this time. Kasabay din. Ano nangyari? He took him up in his arms and blessed God and said, brothers and sisters, ano mo feel mo? If you could just grab or carry the baby that will save the whole world. Wow. Kaya yung iba fascinated pa sa Santo Niño, no? Kasi yun yung inisip na. But brothers and sisters, hindi ganun. Jesus Christ really assumed humanity at naging totoong baby talaga siya. So just imagine yung wisdom ni God to display His saving power sa talagang naging vulnerable na tao. To Jesus Christ. Mas vulnerable pa ba sa baby? Yun na yun eh. So yung human weakness, but God is displaying His power in the life of Christ. And Simeon was so privileged na hawak-hawak niya sa kanyang mga arms, the Savior of my soul and the Savior of the whole world. At hindi lang yun, tignan niya yung rejoicing ni Simeon. Lord, nag-pray siya, nag-bless si God. Sabi niya, Lord, now you are letting your servant depart. Bakit? Kasi ano yung promise sa kanya ni Lord? Hindi ka mamamatay hanggang di mo makita yung Lord's Christ. So nakita niya na, Lord, mamamatay na ako. Pero ganun kaya yung tono niya? Naku, mamamatay na ako. Tignan mo kung anong tono niya when He is departing. Lord, you are now letting your servant depart in peace according to your word. May confidence sa word ni God. And alam niya na mamatay siya peacefully because he has been favored by God. For my eyes have seen your salvation. Brothers and sisters, Simeon is confident and is at peace na mamamatay siya in this world. Death has been brought by sin, and lahat tayo sinful, lahat tayo unclean, and lahat tayo mamamatay. But Simeon can look beyond the grave. Why? Because he has seen the salvation from God. Brothers and sisters, as Christians, as we see Christ, as we know what Christ has done for us, na namatay siya on our behalf, and He has given us eternal life. Death is painful. Di basta-basta ang death. Death hanggang ngayon stings. Death is not normal in the original design of God. It's a consequence of our sin. Death is sorrowful. Hanggang dito sa mundong ito, we cannot move on. Pag meron tayong namatayan, ang hirap. No, you would still remind yourself, you would still be reminded of them, lalo na pag nag-Christmas, lalo na pagka nagka-reunion, lalo na hanggang sa dumating tayo sa Lord. We can never we can never outgrow yung pain na dinulot sa atin ng death. The Lord can comfort us, pero yung complete healing, kailan? When we see Jesus Christ face to face on the other side of eternity. In this fallen world, we weep, we lament, we mourn. We are comforted by Christ. But in the coming age, when Christ will come back, He will wipe the tears from our eyes. For death and sin will be no more. Kaya mga kapatid, wag natin i-minimize yung grieving in this world. Let us grieve. Let us grieve with all of our hearts. Pero i-direct natin ito sa Lord who can only comfort us. Let us not grieve na parang wala tayong hope. Sinabi ng Lord, hindi huwag kang mag-grieve. No, let us grieve, but let us not grieve without hope. May hope tayo in spite of our grieving. Ang hope natin is that darating ang panahon that Christ will wipe the tears from our eyes. Kasi si Lord, our King Jesus, is making all things right. Even up to now. Ginagawa niya yun. Hindi nakakalusot sa kanya yung lahat ng pains na meron tayo now. He knows it. But Simeon has this confidence. And ano sabi niya? Verse 31. Verse 30, for my eyes have seen your salvation.
So he is now at peace sa kanyang death kasi merong salvation beyond his death. At hindi lang yon, hindi lang sa salvation siya nagtuwa, hindi lang siya sa salvation niya masaya. Tignan nyo, ang believer, ang nasave ni Lord, tignan mo yung joy, that you have prepared in the presence of all peoples. Masaya ka na yung gospel is offered to all. Kita nila. Si Jesus mismo nandito, a display, objective reality, na talagang inoffer siya for us. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. So yung objective reality, Christ was displayed. Ang problema, if you will receive Him or reject Him. Diba? If you reject Him, yung condemnation rests on you. If you receive Him, you are receiving eternal life. Pero tignan niyo pa sa verse 32, a light for revelation to the Gentiles. Brothers and sisters, this is a Jew. And ang tendency ng mga Jew, di ba mayabang sila na kami lang ang pinili ng Diyos? Pero anong klase to si Simeon? Masaya siya kasi alam niya yung Bible niya. Alam niya yung Word of God. And sa Word of God, ang salvation, hindi lang para sa Jews. Ang salvation, even para sa mga Gentiles, inisip na ni Lord sa Old Testament pa lang. And so, Jesus, ito na yung fulfillment. This baby will grow up and fulfill His ministry to be the light to the Gentiles. Brothers and sisters, lahat tayo, Jew or Gentile, we are included in the family of God because the Father has grafted us in Christ. Naalala niyo yung sermon ni Pastor Nick nung anniversary ng CARE? By His wounds we are healed. Ano bang nangyari pag ginagraft? Pinuputol yung ugat, yung branch, di ba? Kung kakat ka dun sa puno na healthy, kasi ididikit mo yung puno na wala ng life yun, mamamatay na yun, napatay na yun. And then, tsaka siya mabubuhay. Brothers and sisters, we are welcome in the presence of God simply because the Father has united us to Christ, Jew or Gentile. By His wounds we are healed, we are connected in Christ through this wonderful, wonderful mystery na si Lord na gumagawa. Kaya tayo nakapag-repent, kaya tayo nakabelieve kasi God in His mercy and sovereignty has united us to the Lord. And itong repentance na ito, itong belief na ito, ay fruit of that mystical union with Christ. Hindi tayo ang nagdikit sa sarili natin. The Lord worked kahit na parang wala pa tayong kamalay-malay. And tignan niyo yung huling-huling line niya. And for the glory of your people, Israel. Bakit glory yung people ng Israel? Kasi yung Israel, yung Jews, they are shamed because of their sin. Sila yung people of God, pero they have rebelled against God. So anong itsura ng nation ng Israel? They have blasphemed God sa buong nations. Pero finally comes Christ, who will fully obey and by His life glorify God through His performance. And siya yung glory ng people of Israel. Christ who will obey everything and perfectly ginawa niya. Tapos meron pang isang prophet dito, si Anna. Ano niyo kung ibig sabihin ng Anna? Pwede din siyang Hana or pwede din siyang Chana. At ang meaning ng Chana walang K, Chana, is favor or grace. Favor or grace. So pag titignan nyo, anong ginawa ni Anna dito? Ito lang, sabi niya, and there was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel, Penuel, face of God, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years from when she was a virgin, and then as a widow until she was 84. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer at night. And coming up at the very hour, she began to give thanks to God and to speak of Him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Si Anna yung nag-proclaim, ito na yung iniintay natin. Ito na yung iniintay natin. Si Simeon, karga, tapos nag-pray at nag-bless the Lord. Ito na yung hope natin. Then si Anna nag-preach sa lahat. And iniisip ko, ba't pa sinama dito si Anna para mag-preach? Ano yung name niya? Grace. And where is Grace? What is Grace doing? Proclaiming that Jesus is who we are waiting for. Brothers and sisters, we have been graced by the Lord. At si Jesus yung ating iniintay. And ito, finulfill niya na. Let us come to Him. And lastly, tignan natin yung, anong ginawa ni Christ? Because Jesus was born under the law. Ginawa to lahat ni Christ kasi ito yung expectation ng law. And Jesus Christ performed everything according to the law. Bakit?
Kasi totoong siyang nabuhay under the law, but instead of violating God's law, he perfected it. Sabi ng Heidelberg Catechism Question and Answer 17, why must the mediator be also true God? Ito ang sagot doon, so that the mediator by the power of his divinity might bear the weight of God's wrath in his humanity and earn for us and restore to us righteousness and life. Sabi ng Galatians chapter, meron ditong passage, Galatians chapter, saan ba to? Galatians chapter 4, verse 3 to 5. And I will end here. Okay, mag-alala. Matatapos na po ako. Galatians chapter 4, verse 3 to 5. In the same way, we also, when we were children, were enslaved. Verse 3 to 5. Principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, so that we might receive adoption as sons. Ginawa ni Jesus Christ ito, perfected the law, so that those who will trust in Him, those who would believe in Him, brothers and sisters, we will be adopted as sons. We will be considered hindi na outsider, but children of God by the virtue of the perfect work of Christ. So, congregation, ito ang aking encouragement sa atin. Let us know who Jesus is. Let us know kung anong ginawa ng Panginoon. And let us celebrate that you and I, brothers and sisters, hindi na yung death ang nag-iintay sa bawat isa sa atin. But we have been graced. We have been given His favor. We have been given Christ. And we are welcomed in the presence of God. Huwag natin takbuhan ang Panginoon, but instead, sundin natin ang kanyang panawagan. Come to me, all your weary and heavily laden, and I will give you rest. Come to Jesus Christ. Be gathered by Him. Be united in Him. Be reconciled to Him. There is no point of hiding and running away. There is forgiveness in Christ. Come to the Lord Jesus. Believe in Him. Tayo manampalataya. Tayo manalangin. Lord, we are asking for your mighty presence to continue to work in our lives and clarify for us na kailangan namin si Christ. Lord, alam namin na ito yung ginawa mo and madalas namin ito nakakalimutan because of the busyness of life. Pwedeng nauna kami sa mga pangangailangan namin sa buhay. Pwedeng na nauna lang kami sa mga dami ng problema sa buhay. Lord, if we are neglecting the gospel, forgive us. Ang prayer ko, Lord God, is tulungan niyo kami na mag-rejoice kagaya ng pag-rejoice ni Simeon. Na naiintindihan niya that your salvation has been given and that we should rejoice knowing that you have given us grace and favor. Lord, thank you for fulfilling every works of the law so that we, your people, would no longer be suffering from the curse of the law, but we are now free to obey the law. We are now free to love you and free to love one another because we are welcomed in your presence. Lord, ang panalangin ko po, huwag sana namin din kayong takbuhan, huwag kaming lumayo sa inyo, but rather all the more appreciate and rejoice in your presence, for you are calling us to be with you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po.